Magandang araw sa inyo. Ako po si Dr. Miguel Santos, ang inyong lingkod at isang doktor na nag-aalaga sa ating mga nakatatanda. Sa napakaraming taon, naniniwala tayo na ang pagkain ng mas maraming gulay ang susi sa mahaba at malusog na buhay. Mula sa pang-araw-araw na ulam na gulay, sa tanghalian hanggang sa ating mga panghapunan, ang mga berdeng gulay ay palaging tapat na kasama sa plato ng bawat pamilyang Pilipino. Marami pa nga ang nag-iisip na kung mas maraming gulay ang iyong kinakain, mas mabuti. Ngunit may isang katotohanan na iilan lamang ang nagsasabi sa inyo pagkatapos ng edad na 60, hindi na tinutunaw ng inyong katawan ang pagkain sa paraang tulad noong kayo ay bata pa. Ang mga gulay na dating nakakatulong sa inyo ay maaari na ngayong tahimik na magdulot ng pamamaga ng tiyan pagkatapos kumain paninigas ng inyong mga tuhod tuwing umaga o maghatid ng pagod na hindi ninyo maipaliwanag. Sa ilang araw, maaaring makaramdam kayo ng pagkalito o mental fog at hindi ninyo aakalain na ang dahilan ay maaaring nasa pamilyar na ginisang gulay na kasama ng inyong kanin sa hapunan. Ito ay hindi isang bagay na mahahanap ninyo sa mga libro tungkol sa diyeta o maririnig sa mga patalastas ng suplemento, ngunit ito ay isang katotohanan na kinikilala na maninala na ng maraming mga senior na doktor sa buong Maynila, Cebu at Davao. Pagkatapos ng edad na 60, bumabagal ang panunaw, nagiging mas karaniwan ang pamamaga, inflammation, at ang ilang mga gulay, bagamat malusog para sa iba, ay maaaring hindi na angkop para sa inyong katawan. Sa video natin ngayon, ibabahagi ko sa inyo ang 3 gulay na dapat ninyong itigil na kainin kaagad at 3 iba pa na dapat ninyong isama sa inyong lingguhang pagkain kung nais ninyong maging mas malakas mag-isip ng mas malinaw at panatilihing protektado ang inyong puso at memorya sa pinaka-natural na paraan. Lalo na ang huling gulay, isang bagay na kahit ang mga doktor sa malalaking ospital ay madalas na hindi napapansin, ngunit maaaring makatulong sa inyo na maging mas bata mula sa loob. At kung sa tingin ninyo ay makakatulong ang paksa natin, ngayon, huwag po kayong mag-atubiling pindutin ang like button para suportahan ang ating channel, mag-iwan ng komento kung anong gulay ang pinakamadalas ninyong kainin linggo-linggo, o ibahagi ang video na ito sa isang kaibigan na kaedad ninyo. Minsan ang isang maliit na payo ay maaaring magdulot ng malaking pagbabago sa buhay ng isang tao. Pindutin ang subscribe at i-on ang notification bell para bawat linggo may bago tayong matututunan ng sama-sama simple ngunit makabuluhan para sa isang malusog na paglalakbay pagkatapos ng edad 60. Ngayon, simulan na natin. Mula pa noong inyong kabataan, marahil ay lumaki kayong nasisiyahan sa lasa ng pinakbet na may masarap na bagoong o ang malasang lasa ng tortang talong tuwing may tahimik na hapunan ng pamilya. Isang ulam na may kamatis, ilang hiwa ng pinakuluang patatas at mainit na kanin, ito ay naging karaniwang pagkain sa mga tahanang Pilipino sa maraming henerasyon. Ang mga gulay na ito ay mukhang simple makulay mayaman sa bitamina pamilyar at sa loob ng maraming taon, nagtiwala tayo na mabuti ang mga ito para sa atin.
Ngunit ngayon sa pagtuntong ninyo sa edad na esentwo, maaaring marahan na nagsasabi sa inyo ang inyong katawan ng isang bagay na kahit karamihan sa mga libro ng diyeta o mga doktor ay hindi madalas pag-usapan. Ang ilang pagkain na dating mabuti para sa inyo ay maaaring tahimik na nagiging pabigat. Ang kamatis, talong sili, bell peppers at puting patatas ay lahat kabilang sa isang pamilya ng halaman na tinatawag na Solanaceae o ang pamilyang nightshade. Ang mga halamang ito ay naglalaman ng isang natural na kemikal na tinatawag na solanin na ginagawa nila upang protektahan ang kanilang sarili mula sa mga peste. Bagamat ito ay kapaki-pakinabang para sa halaman, para sa ating mga tao, lalo na sa mga nakatatanda na mas sensitibo na ang immune system, ang solanin ay maaaring kumilos na parang isang nakatagong kaaway. Maaaring na itanong ninyo sa inyong sarili, bakit kaya naninigas ang aking mga kasukasuan tuwing umaga? O bakit sumasakit ang aking mga tuhod pagkatapos umakyat ng hagdan o maglakad papuntang palengke? O bakit namamaga o nangangalay ang aking mga kamay? Madaling isisi ito sa katandaan, ngunit minsan ang tunay na salarin ay maaaring tahimik na nakaupo sa inyong plato. Siyempre, hindi lahat ay apektado sa parehong paraan. Ang ilang tao ay maaaring magpatuloy na kumain ng mga gulay na ito nang walang problema. Ngunit para sa mga may arthritis, fibromyalgia, o kahit na isang sensitibong sistema ng panunaw, ang mga nightshade ay maaaring magpalala ng pamamaga dahan-dahan, tahimik at tuloy-tuloy. Ang hamon ay hindi agad lumalabas ang mga epektong ito pagkatapos kumain. Sa halip nabubuo ito tulad ng pakiramdam ng pagod tuwing umaga, hindi maipaliwanag na paninigas ng tuhod o isang mental fog na hindi nawawala. Sa paglipas ng panahon, maaaring maramdaman ninyo na tila mas mabilis kayong tumatanda kaysa sa karaniwan, ngunit sa katotohanan, sinusubukan lang ng inyong katawan na kunin ang inyong atensyon. Maraming mga nakatatanda sa buong Maynila, Bacolod at Cagayan de Oro ang nagsimula nang makinig sa kanilang inner voice. Nagpasya silang subukan ang isang napakasimpleng bagay, alisin ang mga nightshade na gulay sa kanilang dieta sa loob lamang ng 2 hanggang 3 linggo. Walang kamatis sa sinigang, walang patatas sa menudo, walang sili sa ginisang ulam. Iyon lang. At ano ang nangyari? Sabi nila gumaan ang pakiramdam ng kanilang mga tuhod, hindi na namamaga ang kanilang mga daliri, at ang paggising sa umaga ay hindi na isang paghihirap. Ang ilan ay nag-ulat ng mas mahusay na panunaw, mas matalas na pag-iisip, at isang pangkalahatang gaan sa katawan. Dahil kapag ang inyong katawan ay hindi na lumalaban sa isang nakatagong irritant sa wakas, ay nagkakaroon ito ng pagkakataong maghilom. Nababawasan ang pamamaga, naaayos ang mga tissue, at tumataas ang inyong enerhiya. Kaya bakit ito ay isang hindi pa gaanong kilalang issue? Dahil walang nag-aakala na ang isang bagay tulad ng kamatis ay maaaring magdulot ng pinsala. Bahagi ito ng halos bawat ulam mula sa sinigang sa Luzon hanggang sa mga ulam sa Mindanao. Ngunit kung ang isang pamilyar na pagkain ay tahimik na umuubos ng inyong lakas, hindi ba't gugustuhin ninyong malaman
Hindi ito isang teorya. Ngayon, maraming rheumatologist at functional medicine doctor ang kumikilala sa koneksyon sa pagitan ng mga nightshade at talamak na pamamaga. Ang mga compound tulad ng solanine at tomatin sa kamatis ay maaaring makagambala sa komunikasyon ng nerve muscle, makairita sa bituka, at mag-udyok sa immune system lalo na sa mga taong mayroon ng gut sensitivity o pamamaga. Para sa isang taong lampas 60 ito ay nagiging mas kritikal. Ang kakayahan ng inyong katawan na gumaling ay bumabagal, ang tissue regeneration ay humihina, at kahit na ang bahagyang pamamaga ay maaaring magkaroon ng malalaking epekto. Kaya minsan mas mahalaga ang itinitigil mong kainin kaysa sa sinisimulan mo. Ito ay hindi isang panawagan na tuluyang iwanan ang kamatis o patatas. Hindi ito isang matinding payo. Isipin ito bilang isang banayad na pagsubok, isang maliit na pahinga upang bigyan ang iyong katawan ng pagkakataong mag-reset. Subukang iwasan ang mga nightshade sa loob ng 14 hanggang 21 araw. Iwasan ang mga sarsang may kamatis pritong patatas, tortang talong o anumang katulad nito. Narinig namin mula kay Mang Tomas sa Batangas na nagsabing, "Akala ko tumatanda lang talaga ako. Pero pagkatapos kong itigil ang pagkain ng patatas sa loob ng 3 linggo, nawala ang sakit sa likod ko." O si Aling Maria mula sa Cebu na nagsabi sa amin, "Sinubukan ko lang para makita kung ano ang mangyayari at ngayon nakakalakad na ako papuntang palengke nang hindi kailangang umupo sa kalagitnaan." Kapag mas magaan ang iyong mga kasukasuan, mas malaya kang nakakagalaw, bumubuti ang iyong paghinga, lumalalim ang tulog, at lumilinaw ang isip. At ang ganitong uri ng paggaling ay hindi nagmumula sa botika. Ito ay nagmumula sa kamalayan, pagkamausisa, at kaunting disiplina. Kaya kung ngayon ay nabubuhay kayo na may talamak na discomfort, kung may nagsabi sa inyo na ganyan talaga pag tumatanda, marahil oras na para bawiin ang kontrol. Minsan isang maliit na pagbabago lamang sa inyong dieta ay maaaring magbalik ng bersyon ninyo na akala ninyo ay nawala na isang bersyon na mas malinaw, mas kalmado at mas malakas. Aling Nena, kung ginugol mo ang iyong buhay sa pag-aalaga sa iba sa iyong tahanan, marahil ngayon na ang panahon para alagaan ang iyong sariling katawan ng may parehong pagmamahal. Hayaan itong magpahinga, hayaan itong gumaling, at sino ang nakakaalam, sa loob lamang ng ilang linggo, maaaring magsimulang gumaan muli ang buhay mula sa iyong mga tuhod hanggang sa iyong paghinga sa umaga. Isang ulam sa isang pagkakataon. Ganyan nagsisimula ang tunay na paggaling. Sa loob ng napakaraming taon, narinig nating lahat na ang spinach o kangkong bilang mas lokal na katumbas ay isang gintong pagkain para sa mabuting kalusugan. Maging ito man ay ang masarap na adobong kangkong sa hapagkainan o ang nakakabusog na sinigang na may kangkong na inihahanda ninyo tuwing Biyernes, ang kangkong ay palaging parang isang tapat na kaibigan sa kusinang Pilipino. Ngunit may isang bagay na iilan lang ang nagsasabi kung mali ang paraan ng pagkonsumo ninyo ng kangkong, lalo na pagkatapos ng edad 60
Maaaring tumigil ito sa pagiging kaibigan at tahimik na maging dahilan ng inyong pagkapagod, pamumulakat ng tiyan o kahit mga problema sa bato. Kita ninyo ang kangkong at spinach ay naglalaman ng natural na compound na tinatawag na oxalate na karaniwang kayang pamahalaan ng katawan sa maliliit na halaga. Ngunit kapag niluto ninyo ito ng sobra tulad ng sa isang malapot na gata na may kangkong o kapag gumagamit ng delatang spinach na may dagdag na asin, nagiging konsentrado ang mga antas ng oxalate. Ang mga oxalate na ito ay kumakapit sa calcium sa digestive tract na bumubuo ng maliliit at matutulis na kristal na maaaring maipon sa mga bato. Ito ang dahilan kung bakit kahit ang mga taong kumakain ng malinis at vegetarian na dieta ay maaaring magkaroon ng kidney stones. Maraming mga nakatatanda tulad ni Mang Jose mula sa Pampanga ang nagsabi na sa kabila ng pagkain ng magagaang na pagkain at pag-inom ng sapat na tubig, nakakaranas pa rin sila ng sakit na may kaugnayan sa bato. Sino ang mag-aakala na ang salarin ay ang mukhang malusog na green smoothie na iniinom niya tuwing umaga na gawa sa 2 dakok ng hilaw na spinach, hiniwang saging at tubig ng buko ang tila isang detox drink ay sa katotohanan ay nagpapalakas ng tahimik na pamamaga sa loob. Ang mga oxalate ay hindi lang nagdudulot ng stress sa mga bato. Maaari rin nilang mairita ang lining ng bituka na nagpaparamdam sa inyo ng kabigatan pagkatapos kumain, pagkalito ng isip at di pangkaraniwang panghihina kahit na kumakain kayo ng malinis at nag-ehersisyo araw-araw. Maraming tao ang naghahanap ng mga sagot sa mamahaling suplemento herbal tea o mga pulbos na Ayurvedic nang hindi na pagtatanto na ang ugat ng problema ay maaaring nasa kanilang pang-araw-araw na ulam. Ngunit linawin ko hindi ang kangkong ang kontrabida. Ang issue ay hindi ang gulay mismo, kundi kung paano ninyo ito inihahanda. Ang sariwang kangkong na kinakain ng hilaw sa maliliit na halaga at hindi araw-araw ay karaniwang okay. Ngunit ang sobrang lutong kangkong o ang nabibiling delata ay lubhang nagpapataas ng antas ng oxalate sa katawan. Ang solusyon ay simple. Subukang i-steam o i-blanch, bahagyang ilubog sa kumukulong tubig ang kangkong sa loob lamang ng ilang minuto. Napananatili nito ang matingkad na berdeng kulay, pinalalambot ang mga dahon, at binabawasan ang nilalaman ng oxalate. Maaari ninyo itong lagyan ng kaunting mantika o sesame oil. Hindi lamang ito nagpapahusay ng lasa, ngunit tinutulungan din ang iyong katawan na i-absorb ang mga fat-soluble na bitamina tulad ng A, E at K. Magdagdag ng ilang sinangag na bawang kung nais ninyo. Ito ay nagiging hindi lamang isang ulam, kundi isang maingat na pagkilos ng pag-aalaga. At marahil, oras na para bigyan ang inyong katawan ng kaunting pahinga. Subukang iwasan ang kangkong o spinach ng tuluyan sa loob ng 2 linggo. Sa halip, gumamit ng dahon ng malunggay, talbos ng kamote o kaunting arugula kung magagamit. Kapag dahan-dahan at katamtaman ninyong ibinalik ang kangkong sa inyong pagkain, gawin ito ng may kamalayan. Hindi natin kailangang maging perpekto, ngunit kapag sinimulan nating pakinggan ang mga senyales na ipinapadala ng ating katawan, hihinto tayo sa pagkain dahil sa ugali
at magsisimulang kumain ng may pag-unawa. Tulad ng kung paano ninyo mas gusto ang mainit na salabat kaysa sa malamig na tubig sa umaga upang dahan-dahang gisingin ang inyong sistema, isang maliit na pagbabago ngunit makabuluhan. Kaya, Aling Flora, kung kumakain ka ng tama ngunit nakakaramdam pa rin ng hindi maipaliwanag na pagod, marahil oras na para tingnan muli kung paano mo ginagamit ang kangkong o spinach. Minsan ang mismong bagay na pinagkakatiwalaan natin ang maaaring tahimik na umuubos sa atin. Ang magandang balita ay sa kaunting pagsasaayos lamang, maaari ninyong matuklasang muli ang nawawalang lakas at kalinawan. Dahil ang kalusugan, tulad ng isang maliit na hardin sa likod bahay, ay nangangailangan ng maalalahanin na pangangalaga, hindi ng mga lumang nakasanayan. At ngayon, maaari kayong magsimula ng bago sa pamamagitan lamang ng pagpapaalam sa isang berdeng gulay na maaaring hindi na tinatanggap ng inyong katawan. Tuwing umaga, kapag naghahanda kayo ng inyong sariwang salad na may mga dahon ng kale mula sa lokal na pamilihan, tunay ninyong pinaniniwalaan na ginagawa ninyo ang pinakamabuting bagay para sa inyong kalusugan. Ilang tinadtad na bulaklak ng broccoli, ilang maninipis na hiwa ng dahon ng repolyo, isang patak ng katas ng lemon, at isang kurot ng Himalayan pink salt. Ito ay simple magaan sa tiyan at mukhang larawan ng kalusugan. Ngunit may isang bagay na napakakaunting tao, marahil kahit karamihan sa mga doktor sa Maynila o Cebu ang nagsabi sa inyo, ang mga hilaw na cruciferous na gulay ay maaaring tahimik na magpahirap sa inyong thyroid, lalo na para sa mga kababaihan na lampas sa edad na 60. Ang problema ay nasa isang compound na tinatawag na goitrogens na natural na matatagpuan sa mga gulay tulad ng broccoli, cauliflower, repolyo at kale kapag kinakain ng hilaw. Para sa mga mas bata na may malakas na thyroid, ang mga compound na ito ay maaaring hindi magdulot ng malaking problema. Ngunit, kung ang inyong thyroid ay medyo mabagal na underactive o kung nakaranas kayo ng hypothyroidism sa nakaraan o may family history ng mga kondisyon tulad ng Hashimoto's, ang pagkain ng mga gulay na ito ng hilaw araw-araw ay maaaring unti-unting magpabagal sa inyong sistema. Maaaring napapansin na ninyo ang mga bagay na inakala ninyong dalalang ng pagtanda, malamig na mga kamay at paa, hindi maipaliwanag na pagtaas ng timbang, kahit kaunti lang ang kinakain o isang pangkalahatang pakiramdam ng pagkahapo na parang ang inyong panloob na enerhiya ay tahimik na nauubos. Ngunit sa katotohanan, maaaring ito ay mga senyales na bumabagal ang inyong thyroid dahil sa kakulangan ng iodine na posibleng pinalala ng mismong salad na iyon. Ang magandang balita ay hindi ninyo kailangang alisin ang mga gulay na ito. Ang kailangan lang ay isang simpleng pagbabago, lutuin sila. Ang pag-steam, pag-ihaw o bahagyang paggisa ng broccoli, cauliflower at repolyo ay lubos na nakakabawas sa goitrogens. At kung isasama ninyo ang mga lutong gulay na ito sa mga sangkap na mayaman sa iodine, tulad ng isang kurot ng pinatuyong seaweed nori sa inyong sabaw o paggamit ng malusog na taba tulad ng sesame oil, magsisimulang makaramdam ng suporta ang inyong thyroid. Sa loob ng ilang linggo, maaari ninyong mapansin ang mas malinaw na pag-iisip,
mas maayos na panunaw, at mas malalim at mahimbing na tulog. Aling Sonia, ang mabuting kalusugan ay hindi tungkol sa pagkain ng labis na malinis. Ito ay tungkol sa pag-unawa sa kung ano ang kailangan ng iyong katawan sa yugtong ito ng buhay. Kung ano ang gumagana para sa iba tulad ng isang raw kale salad ay maaaring kanilang magic food. Ngunit para sa iyo na dumadaan sa natural na hormonal changes ng pagtanda, kung paano mo inihahanda ang iyong pagkain ay maaaring mas mahalaga kaysa sa kung ano ito. At kung sinusubukan ng iyong katawan na kausapin ka pakiusap, huwag itong balewalain. Dahil minsan, ang isang maliit na pagbabago sa kung paano ka nagluluto ay maaaring magdulot ng malaking pagbabago, isang pagbabagong magbubukas ng pinto sa isang mas kalmado, mas malusog, at mas mapayapang kabanata sa ipo mong paglalakbay sa kalusugan. Ang tsokandar o beetroot sa Ingles ay maaaring hindi lumitaw bilang isang superstar sa mga health supplement ads. Hindi ninyo ito makikitang nakabalot sa makintab na mga kahon o nagtitrend sa mga menu sa mga modernong cafe kung saan nagtitipon ang mga kabataan. Ngunit, alam ba ninyo, maging sa tradisyonal na Ayurveda o modernong medikal na pananaliksik, ang beetroot ay itinuturing na isa sa pinakamahalagang pagkain para sa inyong puso at utak, lalo na pagkatapos ng edad na 60. Sa loob ng hamak na ugat na ito ay merong isang natural na compound na tinatawag na nitrate. Ibang-iba sa mga artificial na nitrate na matatagpuan sa mga processed food. Kapag kinain ng nitrate na ito ay nagiging nitric oxide sa katawan, isang maliit na molekula na gumaganap ng napakalaking papel. Dahan-dahan nitong pinaparelax ang inyong mga daluyan ng dugo, pinapabuti ang sirkulasyon, at tumutulong na maghatid ng oxygen sa buong katawan mula sa inyong puso hanggang sa inyong utak. Isipin ninyo sandali na binubuksan ang mga bintana sa inyong tahanan sa isang malamig na umaga ng taglamig. Isang malamig at sariwang hangin ang pumapasok, malayang gumagalaw ang hangin, at lahat sa loob ay parang mas maliwanag. Ganoon mismo ang ginagawa ng beetroot sa loob ng inyong katawan. Mas mahusay ang daloy ng dugo, nagiging stable ang presyon ng dugo, at lumilinaw ang inyong isip. Sa katunayan, maraming nakatatanda sa Iloilo ang nagsabi na pagkatapos lamang ng ilang linggo ng pag-inom ng sariwang beetroot juice, hindi na gaanong pagod ang kanilang mga binti, mas mahimbing ang kanilang tulog, at hindi na masyadong makalimutin ang kanilang memorya. Higit pa rito, hindi lang sirkulasyon ang tinutulungan ng beetroot. Ang mga compound nito ay nagpapalusog din sa mitochondria, ang maliliit na pabrika ng enerhiya sa loob ng bawat cell ng inyong katawan. Iyon ang dahilan kung bakit kahit ilang hiwa lang ng steamed na beetroot bawat linggo ay makakatulong sa inyo na maging mas flexible, hindi gaanong pagod, at mas mabilis makabawi pagkatapos maglakad papuntang palengke o kahit na isang hindi mapakaling idlip sa hapon. Siyempre, hindi lahat ng beetroot ay pare-pareho. Ang mga delatang uri na madalas ibenta sa mga supermarket na ibinabad sa suka o asukal ay nawawalan ng karamihan sa kanilang mga nutrisyon. Ang pinakamahusay na pagpipilian ay palaging sariwang beetroot
mula sa lokal na palengke. Hanapin ang mga may magaspang na balat, malalim na kulay pula-ube at bahagyang puting mga singsing kapag hiniwa. Maaari ninyo itong steam ng bahagya, hiwain at haluan ng katas ng kalamansi at kaunting asin o dahan-dahang igisa kasama ng dahon ng sili at bawang. Masarap at madaling tunawin. Maging ang mga dahon ng beet ay maaaring gamitin lutuin ito ng dahan-dahan tulad ng laing at lagyan ng kaunting mantika. Kaya kung kamakailan lamang ay madalas kayong makalimot o hinihingal kapag umaakyat ng hagdan o nakakaranas lamang ng isang uri ng pagod na tila walang dahilan, huwag itong isisi agad sa inyong edad. Marahil ang inyong katawan ay simpleng kulang sa isang napaka-basic na bagay, oxygen, at mas mahusay na sirkulasyon. At ang nawawalang piraso na iyon ay maaaring nagtatago lamang sa loob ng isang malalim na pula, simpleng beetroot higit na mas makapangyarihan kaysa sa hitsura nito. Noong unang panahon, tuwing ang aking tiya ay nagbuburo ng isang garapon ng atsara sa likod bahay, lahat sa pamilya ay nasasabik. Ang halimuyak ng luya, sili at bawang na may halong asin at pampalasa, para bang ang garapon mismo ay naglalaman ng mga alaala ng mga henerasyon. Ngunit ngayon sa ating mga modernong supermarket, karamihan ay makikita natin ang mga makintab na plastic na lalagyan na puno ng mga processed food, habang ang ideya ng isang bagay na buhay, isang bagay na natural na hinog, ay tahimik na naglaho sa background. Yan marahil ang dahilan kung bakit maraming mga nakatatanda tulad ninyo ay nagsisimulang makaramdam na tila bumabagal ang kanilang katawan. Hindi na masarap ang pagkain, nagiging irregular ang pagdumi, madalas makaramdam ng kabigatan sa tiyan, at ang pagod ay dumarating ng walang dahilan. Ang ilan ay sinisisi ang katandaan, ang iba ang panahon o ang isang makarbohydrates na hapunan kagabi. Ngunit ang hindi napagtatanto ng karamihan ay ang pakiramdam na ito ng kabagalan ay maaaring magmula sa isang napakasubtle na bagay, ang gut microbiome. Habang tayo ay tumatanda, ang mga hindi nakikitang kaibigan sa ating bituka, ang mabubuting bakterya, ay nagsisimulang humina. Ang panunaw ay nagiging hindi gaanong mahusay, bumababa ang immunity, at maging ang isip ay maaaring makaramdam ng pagkalito. Maaaring nagkaroon kayo ng mga araw kung saan ang inyong mga iniisip ay hindi malinaw, mahirap mag-concentrate, at kahit na isang simpleng tasa ng kape sa hapon ay hindi nagdudulot ng saya. Kaya ano ang solusyon? Marahil hindi ito nasa isang tableta o isang baso ng fortified milk. Marahil ito ay nasa isang bagay na mas luma, isang bagay na buhay, natural na fermented na sauerkraut. Hindi tulad ng mga nabibiling atsara na ibinabad sa suka at nakalagay sa mga tuyong estante. Ang sauerkraut na tunay na sumusuporta sa kalusugan ay isa na natural na fermented, hindi pinakuluan o pasteurized, at puno pa rin ng buhay na probiotics. Sa mga organic store, makikita ninyo itong nakalagay sa chiller na may mga label na nagsasabing raw, unpasteurized, o live probiotics. Kapag binuksan ninyo ang garapon at narinig ang mahinang hiss na iyon ang tunog ng buhay ng fermentation na nagpapatuloy pa rin.
1 o 2 kutsara lang sa isang araw ay sapat na. Maaari ninyo itong isabay sa inyong kanin sa tanghalian, iwiwisik sa sinangag sa umaga, o ipares sa isang nilagang itlog. Sa loob ng ilang linggo, maaari ninyong mapansin ang mga pagbabago: mas magaan na tiyan, regular na pagdumi, mas matalas na kalinawan ng isip, at kahit na isang pag-angat sa inyong mood. Ang inyong bituka ay parang isang hardin. Kung ang lupa ay hindi pinapalusog ng buhay, walang tutubo ng maayos. At ang sauerkraut, itong simple at hamak na pagkain, ay maaaring ang pinakanatural na pataba upang tulungang mamukadkad muli ang hardin na iyon. Isang maliit na kutsara lang sa isang araw, simple abot kaya, ngunit hindi ka panipaniwalang makapangyarihan. Sa mundo ngayon ng mga magagarbong gulay na pinopromote sa social media, ang gadya o karot ay nananatiling isang hamak na manlalaro. Hindi ito ipinagdiriwang sa mga makintab na magasin hindi ito itinatampok sa mga menu ng mga mamahaling restauran. Ngunit kung alam ninyo kung ano ang alam ng ating mga nakatatanda sa mga probinsya sa loob ng maraming henerasyon, na ang regular na pagkain ng lutong karot ay nagpapanatiling maliwanag ng inyong mga mata, kumikinang ang inyong balat, at magaan ang inyong panunaw, makikita ninyo kung bakit sila patuloy na nabubuhay ng malusog hanggang sa kanilang ika-70 dekada. Kapag ang mga karot ay dahan-dahang niluto, steamed roasted, o bahagyang ginisa na may kaunting mantika, naglalabas sila ng isang makapangyarihang compound na beta-carotene na ginagawang vitamin A ng inyong katawan. Naaalala ninyo kung paano kayo pinipilit ng inyong ina na kumain ng karot para sa inyong mga mata? Tama siya. Ngunit mayroon pa. Pinoprotektahan din ng vitamin A ang inyong balat sa mga tuyong panahon. Pinapagaling ang lining ng inyong bituka, sinusuportahan ang inyong atay, at higit sa lahat, tinutulungang panatilihing alerto ang inyong immune system. Ang kahangahangang bagay ay tinutulungan din ng mga karot ang inyong atay na gumana ng mas banayad nang hindi nangangailangan ng ang anumang magagarbong detox tea o mamahaling kapsula. At kung nais ninyong gawing isang tunay na nakapagpapagaling na pagkain ang inyong pang-araw-araw na ulam na karot, narito ang isang tip: lutuin ito na may luyang dilaw, turmeric, at ginisa sa mantika. Isang ginang sa aming komunidad ang nagsabi na mula nang magsimula siyang kumain ng lutong karot, nang regular na wala ang kanyang paghahangad sa matatamis. Hindi na kailangang gawing komplikado ang lutong karot. Isang mangkok ng carrot soup na may kaunting luya, bawang, at bone broth ay isang banayad at nakakainit na hapunan sa panahon ng tag-ulan. O mas simple pa, i-steam ang mga karot, lagyan ng mantika at isang kurot ng asin. Pasasalamatan kayo ng inyong katawan para dito. Mangkarding, may mga bagay sa buhay na maaaring tila tahimik, ngunit kahangahangang pare-pareho. Ang lutong karot ay isa sa mga ito. Hindi magarbo, hindi ina-advertise, ngunit tahimik na pinoprotektahan ang iyong mga mata, pinapakalma ang iyong tiyan, at pinapanatili ang iyong sigla. Kung makikinig ka lamang sa kung ano talaga ang hinihiling ng iyong katawan sa yugtong ito ng buhay, pangwakas na aral at panawagan. Maraming tao
ang naniniwala na ang mahabang buhay ay nangangahulugan ng pagkain ng mas maraming gulay pag-inom ng mas maraming suplemento at pagsunod sa bawat health tip na lumalabas online. Ngunit ang tunay na kalusugan ay hindi tungkol sa dami. Ito ay tungkol sa pag-unawa. Ito ay tungkol sa pakikinig sa iyong katawan sa paraan ng pakikinig sa mga panalangin, sa simbahan, mabagal kalmado ngunit malalim ang kahulugan. Pagkatapos ng edad na 60, hindi lahat ng gulay ay nananatiling himala na pagkain tulad ng ating paniniwala noon. Ang ilan tulad ng talong kamatis o kahit kangkong, kapag mali ang pagkain, ay maaaring mag-iwan sa iyo ng pakiramdam ng kabigatan, pananakit ng kasukasuan o isang mabagal na isip. Ngunit ang ilang gulay, kapag inihanda ng tama, ay maaaring magpagaan ng iyong katawan, magpatalas ng iyong pag-iisip at magparamdam sa iyo na parang kalalabas mo lang mula sa isang mapayapang pagninilay. Ang mahabang buhay ay hindi lamang tungkol sa pag-survive. Ito ay tungkol sa pamumuhay ng may kalinawan, kalayaan sa pagkilos at kapayapaan. At minsan lahat ito ay nagsisimula sa kung ano ang nasa iyong plato sa bawat araw, pag-aalis ng mga pagkaing nagdudulot ng pamamaga at pagdaragdag ng mga tahimik na nagpapagaling. Hindi mo kailangan ng mamahaling superfoods. Kailangan mo lang malaman kung aling mga pagkain ang nagpapalusog sa iyo at kung alin ang tahimik na umuubos ng iyong enerhiya. Kung ngayon ay mayroon kang nararamdaman na hindi tama sa loob mo, huwag itong isisi agad sa edad. Maaaring ito ay isang banayad na mensahe mula sa loob na nagsasabing oras na para gumawa ng isang maliit na pagbabago. Dahan-dahan marahan, tulad ng kung paano tahimik na nananahan ang isang bagong panahon sa isang bukirin. Kung nahanap ninyo na makabuluhan ang mensaheng ito, nais kong marinig ang inyong saloobin sa mga komento sa ibaba. Anong gulay ang pinakamadalas ninyong kainin ngayon? Nakakatulong ba ito sa inyong kalusugan? Huwag kalimutang pindutin ang like at ibahagi ang mensaheng ito sa isang kaibigan na kaedad ninyo. Marahil ay naghihintay din sila ng isang maliit na payo na tulad nito. At kung nais ninyo ng mas marami pang ganitong simple at praktikal na health tips para sa buhay, pagkatapos ng 16 pindutin ang subscribe button at i-on ang bell icon para hindi ninyo mapalampas ang mga maliliit ngunit mahahalagang bagay na maaaring magdulot ng malaking pagbabago sa inyong malusog na pamumuhay. Hangad ko ang isang magaan at mapayapang pananghalian para sa inyo ngayon, puno ng balanse at pag-aalaga.